Yun, and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. 'Di ba? Ah, yung utak ko ano ang tawag dito, ano-ano sa gamot dahil sa sipon po. Pasensya na ho, Pero bibigyan natin ng topic ngayon itong kay Attorney Harry Roque. Siyempre sa Kongreso pa rin yung confidential fund, 'di ba? Kinontent na natin 'to. Nag-real talk tayo tungkol sa gobyerno, 'di ba? So, kung gusto niyo mapanood 'to, eto panoorin niyo yung video ko, 'di ba? FPRRD at Mayor Magalong, may laman ba yung patutsada sa mababang kapulungan? Yung sa House of Representative, 'di ba? Kasi siyempre, ah, kung halimbawa talaga kayo may alam sa mga ganito, malalaman niyo kung ano yung sinasabi ni FPRRD tsaka ni Mayor Magalong. Okay? Ngayon, dahil dito nagsalita na rin si Attorney Harry Roque. Pakinggan natin, ha? Nagpintig ang aking ulo. Nagpintig po kayo yung ulo. Kaya po yung hindi, joke lang, Basta nagpintig yung kanyang ulo. Okay, tuloy. Nung sinabi ni Congresswoman Stella Kimbo na the House of Representatives is in the right side of history, nung tinanggal nga nila yung confidential fund ni VP Sara. Bakit nagpintig ang aking paningin nun? Bakit? Kasi nga, dahil ako isang kongresista dati, alam ko po na lahat ng kongresista, yung buong budget nila, yung panahon na yun, 700,000 each, na cash binibigay, nakasupot po yan, ay hindi po yan niliquidate. 700,000 each, ha? At talagang sinicertify lang na ginastos for a public purpose. So, wag natin kakalimutan na kaya nila kinukwestiyon. So, hindi po ino-audit. Sinicertify lang. Okay? Confidential fund ni VP Sara kasi daw wala raw liquidation. Well, wala nga pong liquidation ng confidential funds pero subject po yan to reportorial requirements quarterly. Pero mas matindi po ang patakaran sa Kamara. Quarterly daw. Kailangan ng yung kay ito sa OVP to, Anong kailangan? So, wag natin kakalimutan na kaya nila kinu-question yung confidential fund ni VP Sara kasi daw wala raw liquidation. Well, wala nga pong liquidation ng confidential funds pero subject po yan to reportorial requirements quarterly. Reportorial requirements quarterly. So, nakasubject po. Matindi rin, quarterly, so hindi yearly. Okay? Pero 'di ba, naalala nyo dun sa video neto na pinakita ko sa inyo, ang sinasabi nila dito, si Brigadier General ng Congress, monthly sila ino-audit. Pero according kay Attorney Harry Roque, walang ino-audit. 'Di ba? Certificate lang. So, sino nagsasabi ng totoo? 'Di ba? Kasi kung ino-audit ka monthly, ibig sabihin, ino-audit ka monthly. Ino-audit ka monthly ng sobre. Naiintindihan nyo, ino-audit sila monthly pagka ganun pala. 'Di ba? So, tuloy natin kay Spokes dati. Pero mas matindi po ang patakaran sa Kamara. Kasi nga po, certification lang, tama na, mantakin nyo, ang mga kongresista, sila na ang naging COA, sila na ang nagsabi na hindi na yan dapat busisiin dahil ginastos namin yan for a public purpose. Yun yung pinaglalaban ngayon nila. At yun din yung nakita siguro nila Mayor Magalong at saka ni FPRRD nung nag-real talk. Kasi nga 'di ba, syempre nag-real talk na dahil nung tinanggal yung confidential funds ni VP Sara. Pagkatapos ngayon, dahil nagsalita si Duterte dahil against sa Kongreso or sa mababang kupulungan natin sa House of Representative, maraming tinamaan, 'di ba? So, syempre, dahil mga tinamaan, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit dapat, 'di ba? So, ngayon ine-explain ni Attorney Harry Roque kung ano yung mga nangyayari kasi bilang isang miyembro dati ng mababang kapulungan, na-experience niya. 'Di ba? Tuloy natin. Siya yung judge at siya yung executioner at the same time. Mali po talaga yan. Now, siyempre, pinikap naman po ng aking kaibigan na si Sas at nahanap niya po ano yung legislative basis. Ito pala, ayon ng 2012, ay nagpasa ng Concurrent Resolution number 10 ang parehong kamara ng ating Kongreso kung saan, dyan nga po, tingnan nyo ang nakasulat dito, na talagang ang ginawa nila dahil daw ang Kongreso ay mayroong fiscal autonomy, habay hindi dapat nababahala ang Kongreso at ito po, by way of certification. Ang system of liquidation ay by way of certification containing an itemized list of the manner of amounts allocated to each legislator. Kaya nga po nung congressman ako, MOOE, travel requirements, yung mga ganyan-ganyan, yun ang pipirmahan mo at saka yung amount.
So, yun yung pinipirmahan nila dati. 'Di ba? Tsaka yung amount na nagastos nila. Yes, pare-pareho naman po kami ng account no, no? So, kaya nga ako, sabi ko, abay, bakit ganito itong si Stella? Si Stella Kimbo, nakala mong napakalinis. Eh, samantalang ang mga congressman, wala talaga liquidation, certification lang, and yet Oh, 'di ba? Mabigat. Mabigat uli. Pabigat ng pabigat. Pabigat ng pabigat tayo sa gobyerno natin. Ano nangyayari sa gobyerno natin? From Senado, ngayon nasa Kongreso na tayo. Ano na nangyayari sa gobyerno natin? hindi sa sabi, sila ay nasa right side of history. So mula po noon, si SAS ang nagbigay ng legal basis. At ito naman po si Malutikia, ngayon, pinablish niya sa kanyang FB rin yung proceedings na in-sponsor ni Senator Ping Lacson pala ito noong 2012 kung siya ang chairman ng Committee on Accounts. Pero alam niyo po, ang totoo lang, let's be fair to Senator Ping. Nung pagkatapos pong na-expose ko yan, ang ginawa ko ay, nag-text ako sa kanya kasi alam niyo naman si Senator Ping, si Mr. Clean yan. Sabi ko, magsalita ka na rin. Dahil So, yan yung sinasabi ko sa'yo pagka merong mga alam no? Kasi text-text sila ngayon. 'Di ba? Para magsalita. Okay, tuloy nga kung ano sasabihin. hindi ko alam kung anong patakaran sa Senado. Ang alam ko lang yung patakaran sa Kongreso dahil ako naging congressman. Hindi pa Yes. ako naging senador. So hindi ko alam kung meron kayong certification by liquidation by certification. Ang sagot ko sa akin, check with COA. Kasi ang alam niya, matapos ang Napoles scandal, hindi na pumayag ang COA na liquidation by certification. Parang may amount lang, tapos the rest kailangan ma-liquidate. Now, nakausap ko na si Senator Ping, masama ang loob niya kasi SAS, naku, we might be barking at the wrong tree. Totoo siya, nag-sponsor niyan dahil siya yung co-chairman ng Committee on Accounts. So talagang, meron din talagang role si Senator Ping doon sa legitimizing itong liquidation by certification. Pero Okay, so medyo lumilinaw. Tuloy. ang sabi naman ni Senator Ping, siya lang talaga yung sumunod doon sa napagkasunduan with then Gloria Tan Climac as COA chairman na hanggang 500,000 lang yung liquidation by certification and the rest has to be liquidated. Okay. Pero 700,000, ay 700 million lang ba? O 700,000 lang? Tuloy nga natin. Ang sabi ko sa kanya, alam mo, Senator Ping, sa House, wala talagang liquidation. Lahat by certification lang. At pwede kasi na, maliit kasi ang budget ng kada congressman. Kung ikukumpara mo naman sa senador. Kasi sa staff, 5 lang ang aming ang staff, tapos 10 lang ang aming consultants. No? Pero sa Senado, napakadami nilang staff, napakadami nilang consultants, up to 50 and pwede nilang maging consultants. No? So, talagang mas malaki naman yung budget ng Senado. At kung talaga namang 500,000 ay by certification, malaki pa rin talaga yung required na i-liquidate ng mga senador. Pero ang sabi sa akin ni Senator Ping, ang alam niya, siya lang nag-comply doon sa napagkasunduan na 500,000 lang ang hindi ang liquidation by certification. Tapos may laman. Sana totoo. Sana totoo din yung kay Senator Ping, 'di ba? Tuloy natin. si dating Senate President JPE also complied. Well, iiwanan ko na po yan. Bahala na kayong publiko magbusisi. No? Tanungin natin si Senate President Zubiri, tanungin natin lahat ng mga senador kung sila po ay nag-liquidate ng kanilang napakalaking budget. Alam nyo, titingnan lang natin kung magkano yung budget ng mga senador kasi tatanggal So magandang magandang iniwan na tanong to ni Harry Roque para sa mga senador. Kayo naman daw. lang yung sweldo, liquidate ng kanilang napakalaking budget. Alam nyo, titingnan lang natin kung magkano yung budget ng mga senador kasi tatanggalin mo lang yung sweldo ng mga staff ng Senado talaga. And the balance of the budget of the Senate is divided by 24. Mantakin nyo, kung divided by 24 yun, ang laki pala ng liquidation by certification Kasi 24 lang. Sa Congress, ilan? 200 mahigit, di ba? lamang. Pero yun nga, baka naman bigayin ni Senator Ping na sumunod sa napagkasunduan na hanggang 500,000 lamang yung liquidation by certification. Pero ngayon po, aanunsyo ko na pinag-aaralan ko na po kung pwede idulog ito sa ating Korte Suprema. Kasi sabi talaga ng saligang batas, may pananagutan pa rin ang Kongreso sa mga pondong ginagastos nila. So sa akin, bagamat ang sabi ni Senator Ping na katumbas talaga ng fiscal autonomy yung liquidation by certification, ito ang tanong ko naman. Ang Supreme Court na may fiscal autonomy, ang mga constitutional commissions, COA, COMELEC at Civil Service, meron din ba silang liquidation by certification? Ang tingin ko wala. Kasi ang nangyayari dito sa Kamara na meron akong personal na experience, pati yung tinatawag na MOOE, talagang liquidation by certification lang. So kung lahat ng fiscal autonomy, na merong fiscal autonomy, ay pwede magkaroon ng certification by liquidation, sige nga, bakit ang Korte Suprema ay demise pa rin ang kanilang liquidation? Diba? Ayun. So idudulog niya ngayon. Tama si dito, may punto dito si Attorney Harry Roque, 'di ba? Bilang pinagdaanan niya at na-experience niya. Pero syempre, kung dahil dito syempre alam naman natin na pinagtatanggol din niya dito si PRRD. Kaya lumalabas ngayon yung mga ganito. Kasi kailangan ma-real talk na. Kaya nagkakaungkatan na uli ng baho. Kita mo, matagal pa yung 2028 Grabe pagka nagkakasiraan na talaga sa politika, no? Hanggang ganito kaaga talagang may nangyayari ng ganyan, 'di ba? Tuloy natin. Pare-pero naman sila merong
fiscal autonomy. So abangan natin, no? Pag-aaralan ko po yan, alam niyo naman ako, hindi ako tumatalikod sa paghamon, no? Lalo-lalo na kapag ito ay usaping legal. At ang tingin ko naman po, pag ako ay nagpunta sa Korte Suprema, gaya ng aking pinawalang visa, yung DAP ni Noynoy Aquino, at yung marami pang mga pagkakataon na tayo nagpunta sa Korte Suprema, na pinanigan naman tayo ng Korte Suprema, tingin ko, hindi magiging katanggap-tanggap sa Korte Suprema ang liquidation by certification kasi meron silang fiscal autonomy, pero sigurado po ako, ang mga justices, wala pong liquidation by certification only. Bakit sa akin na disagree? Ayun. So, yun yung paliwanag ni doon, ni Attorney Harry Roque. 'Di ba? So, pagdating sa House of Representative, ba't nga daw ganon, 'di ba? Certification lang. Bakit? Akala ko ba monthly kayo may COA? Monthly kayo pinupuntahan ng COA. Sabi ko sa inyo, pagdating sa government talaga, 'di ba? Matindi yung mga pinaglalabanan dyan. Hindi naman kakandidato yan ng walang dahilan. Naintindihan nyo ba ako? Pero dahil sa ganito na nangyayari sa Senado, ganito pa nangyayari sa gusto ni Harry Roque may expose sa Senado. Pakita nyo din yun sa inyo, di ba? O ngayon, ganito na nangyayari sa Senado natin, ganito nangyayari sa sabi na ang ibang usapan nag-aaway na rin yung unit team. Tapos ganito pa rin nangyayari sa Kongreso. 'Di ba? May mga pumapasok pa na ang tawag dito, yung sa NPA, hindi ko alam kung anong tawag doon. Komunista. Ayun, may mga komunista pa, 'di ba? Kaya nga humihingi si VP Sara diyan para sa totoo lang, syempre, para mawala talaga yung mga komunista dito sa atin, di ba? Mas maganda yung malinis. Okay? So, ngayon, para mas maintindihan nyo, dahil ganito na nangyari sa Pilipinas, kung kilala nyo si Dana White, may explain siya sa inyo. Sana maintindihan nyo to para hindi na masyadong sumama yung loob nyo sa gobyerno natin. Okay? Ipaparinig ko sa inyo, so sana sa mga nakaabot dito sa video neto sa dulo, intindihin niyo yung sasabihin ni Dana White para maintindihan nyo at huwag na sumama yung loob nyo sa gobyerno bilang isang mamamayan. Okay? What the fuck did DJs? Thank you. Somebody said it. Listen to this. Freedom is only one. Ayan. Listen to this sabi niya. Si Dana White ng UFC. Okay? Generation away from extinction. All these people that complain about these billionaires and all these guys, who do you think's keeping this country afloat? Same din sa Pilipinas yan, ha? Same din sa Pilipinas yan. Who do you think keeping this country afloat? Tong Pilipinas natin. Gobyerno ba natin? Tuloy. How do you think this works, you dummies? Right? Where do you think this government money comes from? Where do you think this government money come from? Where do you think this government money come from? Sa tao, sa atin. Sa mga mayayaman, sa mga nagbibigay ng tax, nagbubuwis. 'Di ba? You know, one of the things. Eto, salute ako. May Philippine flag dito, si Dana White. All you young people that are watching this right now, you don't want anything from the government. You don't want anything from the government. Ako, kailangan ko ng project. Kahit matagal magbayad yung gobyerno. Okay? Kailangan natin ng project. Okay? Pero, etong payo niya, kung talagang halimbawa yung sasawsaw ka sa gobyerno, sa gobyerno, you don't want anything from the government. Bakit? The only thing you want from the government is for them to stay out of your business. The only thing you want from the government is to stay out of your business. Bakit? That's it. As less government as absolutely possible. If you think the government is ever going to take care of you and make all your hopes and dreams come true, you are out of your mind. Bang! Shots fired! Diba? Shots fired! You are out of your mind.
It's not how it works. It's not how it works. Thank you. Ulitin natin. Thank you. Somebody said it. Listen to this. Freedom is only one generation away from extinction. All these people that complain about these billionaires and all these guys, So kayo, yung mga yung mga ano dyan sa mga mayayaman, inggit, pikit, 'di ba? Inggit, pikit. 'Di ba? Kasi isa 'yan sa mga nagpapatakbo ng bansa natin. Nagre-real talk si Dana White, 'di ba? At yung mga kinukurap na pera ng gobyerno natin ay galing din sa mga buwis natin at sa bulsa natin na pinagtatrabahuan natin at pinaghihirapan natin. Tuloy. who do you think's keeping this country afloat? How do you think this works, you dummies? Right? Where do you think this government money comes from? Where, one of the things, all you young people that are watching this right now, you don't want anything from the government. You don't want anything from the government. The only thing you want from the government is for them to stay out of your business. That's it. As less government as absolutely possible. If you think the government is ever going to take care of you If you think the government will ever take care of you and make all your hopes and dreams and makes all your hopes and dreams come true, come true, fuck you. you are out of your mind. Diba? You are out of your mind. Kasi yung pera na pinag-aawayan nila, yung pera, yung lahat yan, confidential fund, lahat yan, napupunta lang sa bulsa nila. Hindi naman talaga nila tinutulong. Kung may tumutulong man, hindi siya para pantulong pang habang buhay. Pang band-aid solution lang. Diba? So, ang mangyayari, kailangan mo magtrabaho sa sarili mo. Diba? Kailangan mo matuto. Pag-aasa ka sa gobyerno, taob. Tataob tayong lahat. Okay? Not how it works. It's not how it works. So, yun lang mga kalapida. Sana may natutunan kayo. Sana naintindihan nyo na kung anong mga nangyayari dito sa mundo unti-unti. Ay, sa mundo, sa ating bansa unti-unti. Sana malinawang kayo. 'Di ba? From sa nangyayari sa unit team, sa Senate, ngayon nasa Kamara, papunta kay Dana White. Tinuruan tayo para alam nyo kung anong gagawin nyo. 'Di ba? Para hindi kayo masyado masaktan. 'Di ba? Naintindihan nyo? Sana umabot kayo hanggang dito sa dulo na to, mga kalapida. So, yan lang muna mga kalapida. Maraming salamat at stop recording. Subscribe kayo, ha? Paki-like din.